mang ating gagawin, sa salita o sa gawa, gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. Then, balikan po natin. Ilang minuto? Mr. Moderator, ilang minuto pa? Sige, 6 na minuto pa ho. Balikan po natin sa historical evidence. Iskap Herzog Religious Encyclopedia, Volume 1, page 435. The New Testament teaches only the baptism in the name of Jesus. The New Testament teaches only the baptism in the name of Jesus. Ang bagong tipan ay nagtuturo lamang ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang bagong tipan ay nagtuturo lamang ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Hastings Dictionary of the Bible, page 88. It should be known that the three names in Matthew 28:19 was not used by the first church. Instead, they used the name of Jesus. Ito'y dapat na malaman na ang tatlong pangalan ng Matthew 28:19 ay hindi ginamit ng unang iglesia, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dapat po malaman ng lahat na ang Matthew 28:19 ay hindi po ginamit ng unang iglesia. At maliwanag po mga kapatid, dahil wala pong mga apostolis na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. At yung may mga tao nang nabautismuhan, decided na silang magpabautismo, lalaki at babae, nabautismuhan sila sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. At hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Britannica Encyclopedia, Volume 2, Edition 11, page 365-366, that the formula of water baptism is always in the name of Jesus until the time of Justin Martyr. Na ang pagbautismo ay palaging sa pangalan ni Jesus hanggang sa panahon ni Justin Martyr. Hanggang sa panahon ni Justin Martyr. So, ito pa. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 263. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 263. The writers accept that the formula of baptism was changed by their church. Dito ay binanggit ng mga sumulat nito na ang formula ng bautismo ay pinalitan ng kanilang iglesia. Pinatutunayan po natin ayon sa Biblia at sa referensya ng tunay po na formula o proseso ng pagbautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pinatutunayan po natin yan mga kapatid, ayon sa Biblia, hindi ayon sa ating paliwanag, hindi ayon sa ating explanation. Pinatutunayan po natin yan ayon sa banal na kasulatan. Yan po ang temang pinirmahan natin, hindi sinabing pinatutunayan ko ayon sa aking explanation, dahil pagka ganun ang tema, uubusin ko yung 30 minutes ko talaga dahil i-explain ko yan lahat. 3 minuto na lang, Pastor. I-explain ko lahat ng gusto ko. Pero hindi po ganun mga kapatid, Mr. Moderator, i-check ang tema. Pinatutunayan ko ayon sa Biblia at sa referensya na ang tunay na formula ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus at hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ayon sa referensya at sa Biblia. Hindi sinabi kong patuntunayan ko ayon sa aking explanation. Yung kasama po natin, si Brother Eli, yung kadibati po natin, ikatakot-takot pong explanation ang kanyang ginagawa. Nung hinahanapan po siya natin ng teksto, hanggang doon lang po siya sa Matthew 28:19. At kung saan-saan na siya nagpupunta, ibang-iba naman po yung kanyang mga binasa. Ang tinatanong po natin, yung katugma, yung kauri ng Matthew 28:19, para yung Matthew 28:19
mapapatibay. Mapapatayo niya, mapapa-stand niya. Kasi, negative side siya dito. Ang sa atin, yun yung affirmative natin, patutunayan natin. Ayon sa referensya at sa Biblia, na ang tunay na formula ng bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus at hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa negative side, madali namang intindihin yan. Sa negative side, hindi siya papayag na ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus, kundi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ayon din sa Biblia. Hindi siya papayag na ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus, kundi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, ayon din sa Biblia. Ngayon, hinahanapan siya natin ng supporting verse dahil ang sabi ng Matthew 18:16, patutunayan ng isang salita ng 3 o 2 mga saksi para maging matibay ang isang mga salita. So, hindi lang isa, maipapakita natin, kundi kahit 2 na lang, medyo maniniwala na tayo roon. Itinanggap niya kanina na kung wala daw, hindi na ba tayo naniniwala? Hinahanapan nga natin para lalong paniniwalaan natin. Paano tayo maniniwala kung wala ngang nabautismuhan ng ganong klaseng bautismo? At paano namang mayroong mabautismuhan na wala namang nagbautismo ng ganong klaseng bautismo? Napakaliwanag. Bukod lang sa kanya. Ang Galatians chapter 1 verse 8, nagsasabi si Apostol San Pablo, kahimat kami o isang apostol o isang anghel na mangangaral ng ibang pangangaral ay matakwil. Hindi 30 po seconds. tayo pwedeng magtuturo ng bautismo na iba bukod doon sa bautismo na tinanggap at itinuturo ng mga apostolis na walang iba kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Hindi ko naman yung sinasabing hinihingi ko yung palakpak ninyo. Palakpakan po natin! Masyadong medyo mahina. Palakpakan po natin! Masyadong medyo mahina. Hindi ko naman yung sinasabing hinihingi ko yung palakpak ninyo. Pastor, dumating na ho ang oras natin. Salamat, Mr. Moderator. Ako po magtatanong. Unang tanong ko, Mr. Moderator, sabi niya kasi, Mateo 18:16. Pakibasa nga, Brad Mel, kukumpirmahin ko lang sa kanya. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng 1 o 2, upang sa bibig ng 2 saksi o 3 ay mapagtibay ang bawat salita. Ayan. So, ang salita na pagtitibay sa harap ng 2 o 3 saksi. Tinatanggap mo 'yon, kapatid? Saksi po, versikulo po ang magsasaksi. Tinatanggap mo ba 'yon, yung sinabi ko na 'yon? Mayroon pong 2 magsasaksi o 3. Tinatanggap mo ba 'yan? Ang sagot. Tinatanggap mo oo o hindi? Tinatanggap. Tinatanggap ka, Eli. Pwede ka pala naman sumagot ng maayos eh. Eto ngayon ang susunod kong tanong. Sabi mo kanina, pag isa lang napakahina, pag isa lang. Tinatanggap mo yon, sinabi mo, pag isa lang napakahina. Mahina talaga. Pag walang support. Yan. Tanong ko sa'yo, Mateo 18:16. Kaninong salita yung mapagtitibay ng 2 o 3 saksi? Salita ba ng Diyos o salita ng tao? Pati salita po natin, kinakailangan yan. Tanong ko sa'yo, yung sa 18:16, kaninong salita yung kailangang pagtibayin ng 2 o 3 saksi? Sa tao ba o sa Diyos? Lahat po yan, kinakailangan may magpapatibay. Tinatanong kita yung 18:16.
Kaninong salita ang tinutukoy doon na mapapagtibay sa harap ng 2 o 3 saksi? Salita ba yun ng tao o salita ba yun ng Diyos? Salita po ng Diyos. Kung mabasa ko na hindi salita ng Diyos yan, tinatanggap mo, niloloko mo lahat ng tao dyan ngayon sa harap mo? Sumagot ka! Kung mabasa ko ba na yan ay hindi salita ng Diyos, kundi salita ng tao, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao dyan, talo ka na, madilim ang isip mo, at tapos na ang diskusyong ito? Brad Eli, yan lang, pasagot natin kay Pastor. Sagutin niyo, Pastor. Ang Biblia po ay salita po ng Diyos yan. Kaya hindi po pwede nating hindi sabihin salita ng tao. Mali yan, mali! Tinatanong kita, kung mabasa ko, na yung nasa Mateo 18:16, hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao. Tinatanggap mo, niloloko mo mga tao dyan, madilim ang isip mo, talo ka na, hindi ka na dapat kausapin dahil sinungaling ka. Ikaw ang nagbigay ng sitas. Huwag mo akong sisisihin, ikaw ang nagbigay ng sitas. Tinanong kita, yan ba salita ng tao o salita ng Diyos? Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa kung hindi salita ng Diyos yan, na kailangang pagtibayin ng 2 o 3 saksi, tinatanggap mo, sinungaling ka. Talo ka na. Yun lang naman ho ang dapat sagutin, Pastor. Oh. Brother Eli, uulitin ko. Dahan-dahan lang po sa pagsasalita kung totoo kang anak ng Diyos. Dahan-dahan lang po. Kaya hindi. Pastor, ang kwan kasi, ng katayuan ngayon ni Brother Eli ay magtanong sa inyo. Ngayon, kung ano ang kasagutan nyo dyan? Mr. Moderator, may mga hindi magandang salita na po kasi. Hindi. Wala akong sinasabi. Hindi maganda salita. Totoo lang ang sinasabi ko. Niloloko mo yung mga tao dyan, nagsisinungaling ka. Hindi salita ng Diyos yung nasa Mateo 18:16 na kailangan pagtibayin ng 2 o 3 saksi. Kaya sabi mo, salita ng Diyos yan. Yung palang Diyos mo, para maging totoo ang salita niya, kailangan may sumasaksi pa sa kanya. Yung Diyos ko, pag nagsalita siya, absoluto, hindi kailangan kahit sino magpatotoo. Isang salita niya lang ay totoo. Kaya nung sabihin mong salita ng Diyos yan, ang tanong ko sa'yo, kung mabasa ko na hindi salita ng Diyos yan, kundi salita ng tao, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng kaharap mo dyan, pati moderator. At ang pati miyembro mo, pinaglololoko mo. At ikaw ay sinungaling, tatanggapin mo. Inuulit ko yung tanong ko, dahil niloloko niya yung mga tao dyan eh. Dahil yan, libo-libo yung tao, niloloko mo, pati sa internet, libo-libo nakikinig. Maraming taong ililigaw ka. Kailangan pala sa'yo, yung salita ng Diyos mo, pati bayan pa ng tao, 2, 3 saksi. Yung salita ng Diyos ko, kahit isang salita lang, naniniwala ako, totoo yun, absoluto yun. Kaya tinanong kita, yung bang ginamit mong talata 18:16 na kailangang pagtibayin ng 2 o 3 saksi, salita ba yan ng Diyos o salita ng tao? Sabi mo, salita ng Diyos. Kung mabasa kung hindi salita ng Diyos yan, tatanggapin mo, madilim ang isip mo, talo ka na. Tapos na diskusyon. O yan o ang hamon ni Brother Eli sa inyo, Pastor. Ipababasa na ho ba natin kay Brother Eli? Pag napatunayan ni Brother Eli na salita ng tao yan, talo na daw ho kayo dito sa debating to. Kasi sinabi niya, sa Diyos yan eh. Kung professional. Sabi mo, professional ka. Dapat tanggapin mo, professional ka. Sinabi mo, salita ng Diyos yan eh. Kung professional ka, aminin mo sa harap ng tao na talagang mali yung sinasabi mo ngayon. Na ikaw, madilim ang isip mo, hindi mo naintindihan ng Biblia. Talo ka na, tapos na ang diskusyon. Aminin mo sa harap ng tao na talagang mali yung sinasabi mo ngayon. Na ikaw, madilim ang isip mo, hindi mo naintindihan ng Biblia. Talo ka na, tapos na ang diskusyon.
Brother Eli, wag po kaagad tayo magdesisyon ng ganon. Hindi pa po tapos ang Hindi ako usapan. pwedeng... Apa! Mr. Moderator, alam mo, Oxford type itong diskusyon na to. Sa Oxford type, pag ang isang nakikipagdiskusyon na napatunayan sinungaling, natatapos ang diskusyon. Yan ang sinusunod natin. Sabi mo, kailangan sumunod tayo sa regulasyon. Ikaw pa nagsabi kanina mag-opening ka eh. Regulasyon ng Oxford yan. May sinabi kang blatantly mali, panluloko sa tao, panagutan mo. Tinatanggap mo, babasahin ko. Pag nabasa ko, talo ka na, madilim ang isip mo, hindi ka dapat paniwalaan, pati niyang miyembro mo nasa likod mo.